yung nag-attempt na manuhol kay Congressman Libiste ng Batangas. Yung nag-try sa kanya mga kababayan na manuhol ng milyon-milyong pera, ayun, nahuli sa entrapment. Kaya sabi ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, is napisalute. Ping Lacson praises Leandro Libiste for thwarting 360 million bribe try by DPWH engineer. Ayan, the report ng Billionaire News. Senatong Ping says some senators also profit from fraudulent flood control deals. Kung may mga contractors, there may also be senatong's district engineer na gustong suhulan mga kababayan si Congressman Libiste ng 360 million pesos. Ibig sabihin, bilyon-bilyon na yung kayamanan siguro nito. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito po tayo uli sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan muna natin yung mga buhay-buhay na mga kurakot. Dapat sana, ang pinag-usapan natin yung mga magagandang buhay. Kaya lang po, ang gumaganda lang yung buhay, yung mga kurakot. Pero pasalamat na lang po tayo kasi may mga mabubuting loob pa rin. So yun ang ating highlights dito sa ating Life with Dante M para maging modelo, maging magandang halimbawa sa ating mga mamamayan. Mapulutan natin ng lessons na sobrang pagkaganid. Pagkaswapang mga kababayan sa pera, minsan yung kaligayahan mga kababayan nila, panandalian lang. May katapusan din pala. Yan ang dapat na maintindihan natin. Kaya importanteng pag-usapan natin. Balita kasi ngayon, yung nag-attempt na manuhol kay Congressman Libiste ng Batangas. Yung nag-try sa kanya mga kababayan na manuhol ng milyon-milyong pera, ayun, nahuli sa entrapment. Kaya sabi ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, is napisalute. Ping Lacson praises Leandro Libiste for thwarting 360 million bribe try by DPWH engineer. Ayan o. Itong si Leandro Libiste, anak ito ni Senator Loren Ligarda, kay dating Governor Libiste ng Batangas. Yang congressman siya ng Batangas mga kababayan ngayon. Siya yung trinay mga kababayan na suhulan ng 360 million pesos ng isang DPWH engineer. Ayun, nasilo mga kababayan sa entrapment. So this is good news. Kaya sabi dito sa balita, Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste has reportedly rejected a massive 360 million kickback offered by a DPWH district engineer linked to infrastructure projects in his district, sabi po ni Ping Lacson. May snappy salute to neophyte Congressman Leandro Libiste, Batangas 1st District, for the successful police entrapment operation against a corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with up to 360 million na kickbacks from infra projects in his district. May his tribe increase, sabi po ni Ping Lacson sa kanyang post. Ang district engineer mga kababayan na nagtry na manuhol at nahulog sa entrapment ay ito pong si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ayon sa ulat, inalok pa raw ng engineer ang kongresista ng CAT mula sa 3.6 bilyong pesong pondo ng distrito para sa 2025, mas malaking porsyento para sa 2026 at inamin pang substandard ang mga kasalukuyang proyekto. Naglabas paumano ng 3.6 milyong cash bilang panimulang lagay. Pero hindi nagpasilaw ang congressman. Sa halip, ipinaaresto niya ang district engineer sa tulong ng PNP. Nakuha umano ng mga pulis ang bag na may cash at listahan ng mga proyekto bilang ebidensya. So hindi lahat mga kababayan ng ating mga congressmen corrupt. May mga corrupt talaga. Pero hindi lang congressmen, sabi ni Ping Lacson, pati mga senators. Yan sabi ni Ping Lacson, sa report ng Billionaire News. Senatong Ping says some senators also profit from fraudulent flood control deals. Kung may mga contractors, there may also be senatongs. Sabi ni Ping Lacson, that even some senators, not just members of the House of Representatives, could be complicit in the multi-billion peso flood control project scandal now
roiling the halls of Congress. Kaya mga senador, wag magmalinis. Kaya nga sabi natin, mga kababayan, doon na tayo sa investigasyon na ginagawa ngayon sa Senado. Wala tayong tiwala doon sa Blue Ribbon Committee po. Maniwala tayo kung sisimulan ng Senate Blue Ribbon Committee imbestigahan si Chis Escudero, si Joel Villanueva at saka si Bungo. Maniwala tayo. Pero kung halimbawa walang investigasyon na gagawin dito sa mga kaalyado nilang senador, hindi natin masisisi na magduda sa intensyon ng ating mga mamamayang Filipino. Kasama tayo sa nagdududa. Siyempre, pati si Mark Villar na dating DPWH Secretary. Yung in-inspection mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, panahon ni Digong yon, ang DPWH Secretary, si Mark Villar. Yan o, malinaw. Post ng ating Pangulo. Isang 114 milyong rock netting project na ginawa pa noong 2018 to 2019, overpriced, substandard at imbes na magbigay proteksyon, ay naglagay pa ng buhay sa panganib. 260 milyong rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura. Ilang buwan lang matapos mabuo. Parihong useless. If there is one thing I will not leave this office without fixing, this is one of them. Hindi natin hahayaang isugal ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa katiwalian at kapabayaan. Yan po. Ito yung rock netting, itong green na to, yan yung net na nilalagay nila. Useless. Yan yung ginawang inspection kahapon ng ating Pangulong Bongbong. Panahon ni Mark Villar ng Duterte administration. Grabe po yung kickback. You see? Ito yung sabi sa Senate Blue Ribbon Committee investigation ni Mark Villar. Dapat dagdagan pa yung measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects, sabi niya. Pero sabi dito sa report ng Pilipinas Today, si Senator Mark Villar, ang DPWH Secretary, nang itayo ang 1.22 billion Isabela Bridge na gumuho ilang linggo matapos buksan sa publiko noong Pebrero 2025. Diba? Napakalinaw na hypocrisy. Kaya hindi natin masisisi ngang tingin ng mga mamamayang Filipino, sarsuela yung ginagawa ng Senado. Kay Ping, may tiwala tayo sa mga sinasabi ni Ping Lacson kasi consistent siya ever since sa paglaban sa korupsyon. Panahon pa ni GMA. Hanggang ngayon, consistent siya. Ngayon, balikan natin yung kwentong bribery. Nagpalabas na ng official statement po si Congressman Leviste Leandro. At sabi diyan, the Office of Congressman Leandro Leviste confirms that a case against Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo is planned to be filed at the Office of the Batangas Provincial Prosecutors on Tuesday. Kasi ngayon, holiday ngayon, kaya bukas po, August 26. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Yan yung naging official statement ng anak ni Loren na si 1st District Congressman Leandro Leviste. So yan mga kababayan, yung kanyang naging official statement. Yan si Engineer Calalo para makilala po ninyo kung sino itong district engineer na gustong suhulan mga kababayan si Congressman Leviste ng 360 million pesos. Ibig sabihin, bilyon-bilyon na yung kayamanan siguro nito. Kaya kaya na niya na manuhol ng 360 million. So kailangan kasama dapat yung lifestyle check dito. At forfeiture sa kanyang mga assets. Bawiin mga kababayan yung mga naipon niyang kayamanan. Kasi as district engineer, hindi niya yan malilikom ang mga kayamanang ganyan kalaki kung ang sweldo man lang po ang pagbabasihan. Ang district engineer, sabi, salary grade 18 naman po ang district engineer. Yan 42,367 ang sweldo according to the 2024 staffing pattern. Pagkatapos, kaya mo manuhon ng 360 million pesos.
At yung gusto mo pang suhulan, congressman, na dati ng mayaman. Mayaman po si Liviste, si Leandro Liviste. Kasi negosyante po ito before na pumasok sa politika. 54.8 billion. 54.8 billion ang kanyang net worth. You see? Tapos suhulan mo, bilyonaryo pala to. Negative siyang suhulan mga kababayan ng 360 million. Huli ka ngayon. Insulto yun. Kaya sabi dito, napakatalino noong engineer, talagang kasagsagan pa ng mag-bribe kay Kong. Sabi ni Manny Lopez, lifestyle check, lahat ng mga district engineer siguro. Pansinin din ninyo, marami sa kanila ay nagiging politiko ang pamilya habang nasa pwesto. So after nagretiro, sabi ni Aria Sanz, dapat ang taga Laguna mag-file na rin ang case sa district engineer at sa kontraktor. Sabi ni Vincent, ang titibay talaga ng sikmura ng mga taga DPWH. Sabi ni Henry Alegre, nakapagtataka bakit ngayon lang magsasampa ng kaso. Sabi ni Dolpo, ginawa nyo lang sacrificial lamb ang DPWH. Mahirap magtrabaho kung maraming nakikialam sa totoo lang. Hindi ka pwedeng umayaw kung humingi si congressman, si gobernador, si mayor at si kapitan. Kung ayaw mong mailipat o wala kang promotion, tatawagan ka lang sa telepono at sasabihan na paboran mo tong kaibigan ko na kontraktor, akong bahala sa'yo. Pero pag nagkagipitan, ikaw yung ilaglag. Sabi ni Quintessence, ganyan, kasuhan nyo para magkaalaman. Hindi puro sukmed post ng bida-bida style tapos paawa sa mga nananalig sa kanya. Kakasuhan daw, mga kababayan. Di maganda. Sabi ni Ping Lacson, itong mga investigasyon na niya sa flood control projects, dapat may masilo na big fish para niya magsilbing example to others amid ongoing investigation on allegedly anomalous flood control projects. Si Sherwin Gatsalia naman sabi, may panawagan siya kay DPWH Secretary Manuel Bunoan na mag-leave of absence out of delikadesa niya habang ginagawa ang mga investigasyon. Ngayon, sabi ni Ping Lacson, in my law enforcement days, this was called certainty of punishment. Pag walang accountability niya or certainty of punishment, yung mga involved sa corruption will be emboldened na magpatuloy. And those who are not may be encouraged to engage in it. Ang corruption niya, magpapatuloy pag walang napanagot. Correct. Kaya nga po, ito na yung ginagawa. Mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang umiikot ng umiikot kahit linggo para inspeksyonin, personal na makita niya yung mga anomalous projects sa buong bansa. O ngayon, dahil sa ginagawang mga pag-inspeksyon ng ating Pangulo, hindi magkakanda o gaga mga kababayan, yung mga taga-DPWH sa pag-remedyo, mga band-aid solution sa mga anomalous projects. Ito, post ng taga-Tarlac akong page. Sabi dito, panoorin floodway sa bayan ng Kamiling, sinimula ng tapala ng hollow blocks. Ayon sa uploader na si taga-Tarlac, Heno Arellano Katapang, DPWH, ano to, tapal-tapal na lang muna at little touch of cement in hollow block para magmukhang maayos. Ang Kamiling Agno River Floodway, Phase 1 ay kabilang sa mga flood control projects ng ahensya na siya umanong mahal sa bansa na nagkakaalaga ng 289.5 million pesos. So itong video ito courtesy ni Heno Arellano Katapang. Panoorin natin mga kababayan yung ginagawa. Makikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So ang ginagawa po nila ay yung mga crack po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman. Tinatapal-tapalan, plaster po. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Look. Tinatapal-tapalan po yung mga cracks. Nakikita nyo po yung Yan o, tingnan ninyo. Tinatapal-tapalan lang o. Tapos nilalagyan ng hollow blocks. Kasi bumagsak na po ito. Itong portion na to bumagsak na. So ginagawa, may mga cracks kasi tinatapal-tapalan nila para magmukhang maayos. Hindi yan obra. Kasi bagsak na po dito sa baba. Oh. Bumagsak na siya.
Siguradong sa susunod na pagragasa ng baha, mga kababayan, ianod na yon. Band-aid solusyon, tapal-tapal. Pinagluloko po tayo. Yan o, hollow blocks o, pinatungan lang. Anong silbi niyan, mga kababayan, para hindi makitang bumagsak? Ganon tayo pinagluloko. Tapos milyon-milyon, mga kababayan ang kinukubra. You see? Malamang dahil sa video ito na viral na po, isunod itong inspeksyonin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Tarlac. Kasi ang dami rin na flood control project sa Tarlac. Ito, interview ng News 5 kay Governor Pineda. Walang coordination daw sa kanila yung mga projects. Panoorin natin. Sa DPWH, kay Director, tigilan mo na yan. Huwag mo nang ituloy kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 million lang yun. Yung pala, Hindi kino-coordinate. Tatlong 91. Kaya may utos na yung ating So, Pangulo. nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat coordinated sa mga LGU. Hindi na dapat bumuli ng pondo ng flood control. May acceptance. Kasi talagang sayang. Parang tinatapon mo yung pera dun sa project na yun. Tapos, binigyan ako ng inventaryo ng 293 billion. Tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo. Malalayo ang lugar. So, hindi balila. Ang importante, hindi ako nagiging parang wala akong alam bilang gobernador na wala akong alam doon sa 290 billion. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi, Nay. Hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. So, naghihingi ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga radio station. Pasensya na po kayo. Talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong bang ghost, may nasira ba. Ang tanging project lang na nakita ko, na in-inspection ko, yung Kandating Arayat. Na nakita ko naman talaga sobra. Force talaga yung nangyari doon. Yun lang ang nakita ko. Yung pala, talagang maraming kalat-kalat na ginawang snow protection na flood control. Pero sabi ko, 290 billion. Pero sa halip na bumaba yung tubig, along lumala. Baliktad yung epekto, mga kababayan. Mali daw yung design kasi. Sa kanila basta't may implement at makakobra, mga kababayan. Yan ang problema. O ngayon, sa Benguet, mga kababayan, konting ulan, baha. O kahapon lang ito, mga kababayan. Yan o. Grabe po. Kita ninyo? Sa kalsada na mismo, tumaragasa yung napakalakas na napakapinigroso yan sa mga residente. O, kapon lang ito, mga kababayan. You see? Yan o, sabi dyan, unang beses daw na nangyari sa Lower Bayabas, Pico, La Trinidad, Benguet, ang pagrasa ng kulay putik na baha dahil sa malakas na pag-ulan alas 5 ng hapon, Agosto 24. Hinala ni Jo Marie Baguio, residente sa lugar, ang pagulong ng malalaking bato na galing sa itaas ng bundok ang dahilan kung bakit tumagasa ang tubig. So yun, mga kababayan, ang mga kaganapan, lahat tungkol sa flood control projects, mga anomalos. At lumulusot siya kasi binago yung policy. Wala nang coordination sa mga local government units. Wala nang acceptance. Yan mismo yung ni-reveal ng ating Pangulo kahapon. Nang puntahan po yung in-inspection niya sa Tuba, Benguet na rock shed na nadiscover niya punong-puno ng anomalya. 114 milyong rock netting project ginawa 2018 to 2019. Sabi ng nag-react si Joby, ayan na naman tayo, isisi ulit sa mga Duterte sa kainutila ng gobyernong ito. Sila yung nag-implement 2018, 2019, yung kickback 75%. Kanino mo yun isisisi sa administrasyong ito? Silang nagpagawa. Yung Isabela Bridge, pinagmamalaki pa ng Duterte administration na nag-iba. Si Mark Villar yung nag-implement. Kailangan man isisi sa present administration. Ngayon, may mga flood control projects na in-implement yung present administration. Ito na nga po, may mga discovery po na ghost projects. Ito na yung ina-address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ikot siya ng ikot. Kaya lang sa kanyang pag-ikot, may mga projects sa previous administrations na napag-alaman na defective at punong-puno ng korupsyon.
deteksyon ng anomalya. Nag-ingay kasi na nag-ingay yung kaalyado ninyong si Mayor Magalong. Kaya pinunta ng ating Pangulo para tingnan yung kanyang lugar. Ito yung nadiskubre. Maingay kasi. Sige daldal. Pinuntahan yung lugar niya. Nadiskubre, mga kababayan, na punong-puno ng anomalya. Wala man siyang binabanggit doon sa kanyang lugar. Ang ina-accuse yung mga congressmen. Pero yung mga projects pala, kanyang lugar during the previous administration, hindi man siya nag-iingay. Noong panahon ni Digong, hindi siya nag-iingay. Ngayon nag-iingay siya. Pinuntahan tuloy ng ating Pangulo. Ayun, na bulgar. Si Digong pala yung nagpagawa. 2018 to 2019, overpriced, substandard. At imbes na magbigay ng proteksyon, naglagay pa ng buhay sa panganib. Mahigit 260 milyong rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura. Ilang buwan lang matapos mabuo, parehong useless. Sa kakaingay ni Magalong, pinuntahan ng ating Pangulo yung kanyang lugar. Mag-iikot pa yun doon sa mga susunod na araw. Actually, sinumbong kasi po, pumunta doon, kasama doon sa isumbong sa Pangulo. Nangako yung ating Pangulo na pag nagsumbungan niya kayo, ako yung mismong magbabasa sa inyong mga sumbong. Ayon, siya rin personal yung nagsasagawa ng inspeksyon. Sabi ni Dominic Quezon, grabe ang mga DPWH sa Duterte projects, puro ninakaw nila. Ang pondo at lahat palpak na projects, mabuti na lang at nandyan ang tunay na presidente na may malasakit sa bayan. Sabi ni Rolly Bustamante, ito yata sinasabi ni Trillanes kay Mayor Magalong, na tahimik lang daw porque nasasakupan niya na akala mo bingi sa korupsyon sa paligid niya lang pala. Meron na pero ang ingay-ingay kapag ibang tao ang involved. Ito yung challenge ni Trillanes. Will Mayor Magalong also reveal to the public the congressmen who are behind the 36 billion peso rocknetting scam in Benguet Mountain Province during the Duterte administration? So gusto ngang imbitahan mga kababayan ng Congress itong si Magalong para sabihin niya. Inamon siya ni Abante, Congressman Abante. Kung ayaw niya di pabor din ako sa Independent Commission, magsagawa ng investigasyon. Di doon niya sabihin, yan ang challenge. Pero dapat dala niya yung mga dokumento. Sinong mga congressmen, kung sino-sinong tao ang sangkot. Pangalanan niya para hindi nadadama yung buong institusyon. Tama naman po si Abante. So yan po, abangan natin yung mga developments. Mabuhay si Congressman Leviste. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.